DWIZ. Orly in the morning. Dos minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. We have we are very lucky kasi mayroon tayong bisita na makakapanayan po natin sa umagang ito. Si Dr. Asyok Basandani. Good morning, Doc. Yeah, magandang umaga, Ka-Orly. At magandang umaga sa mga lahat na nakikinig sa DWIC 89.3 at yung atin yung mga technical engineers and all the staff of the DWIC. Magandang umaga. O, pwede bang dagdagan mo ng isang microphone pa para mas malinaw ang ating pag-uusapan kay Doktor? Naging national awardee kayo, naging international awardee kayo bilang philanthropist. Opo. Ano pong kategorya nun? Anong kategorya nung nyo? Award na natanggap po ninyo? Actually, kumpadre, Ka-Orly, let me share with you some of my feelings Okay. before I will answer your mga question. No? If you remember, this award which I am receiving now, I have already received in city of Dagupan way back 2005 in the leadership of our Honorable Mayor Benjamin Saplan Lim. 2005 Golden Heart Award. 2006 under his administration I received Humanitarian Award. And 2007 I received the most outstanding Dagupini Award under the leadership of our Honorable Mayor Alipio Al Fernandez. So, nakikita nila since 1980s na umpisa ko na ito yung mga ginagawa natin, yung mga kawanggawa sa mga Aside from that award, mayroon pa akong naalalang award mo sa Philippine National Police, National. Yes, yeah. Ano yun? Yun rin yan, yung tawag natin, di ba? We keep on supporting our PNP. And like yung, alam mo yung ginawa natin yan, yung malalaman yung bawat kapulisan na galing din sila sa community. Bahagi rin sila sa community. Once upon the time, nagiging idol nila yung isang pulis, yung mamang pulis, na pinangako nila sa sarili nila na I want to be a police like him. So, gayon, pinaano natin sa kanila yung parang in-between gap between police and we keep on inspiring our policemen to do excellent work for the community. Ayun. Yun na yan, bagay na natanggap natin sa PNP. Yung about, something like that's about 2007-2008. Paano nagsimula ito? Anong nag-udyok sa'yo, nagtulak sa'yo na ito ay gawin mo? Kasi nung nakaraang panahon, you are struggling, di ba? No, actually, ang struggling naman yan, that's personal. Pero yung damdamin at feelings naman sa mga kawanggawa, yan, alam mo yung parang root na yan. Galing naman sa akin sa mga magulang, sa mga kapatid. Like si Kuya Rocky. Okay. Isa rin ang inspirations ko sa buhay ko. Isa rin siya nagtuturo rin sa akin kung paano natin tutulungan yung kapwang tao. So, yung pag-umpisa yan sa community, dati-dati naman yan, simple lang ginagawa natin. Ang atin yung chief enforcer ng puso, ang ating kagalang-galang, si Idol Robert Erpi Mejia, way back 2004, nagbigay ako ng mga kaputi, simpleng kaputi lang sa atin yung mga puso enforcer dahil nakikita ko na oras ng umuulan, nandito pa rin sila sa karsada, basang-basa sila. Ano ba? Nag-aantay ba tayo na something will happen them, then we will get some reaction? Kailangan natin bibigyan ng respeto sa kanila para yung inawil natin yung mga kaputi at yubuta. Yan ang umpisa yan. Ayoko na sana publicly. Ito naman si kumpadre Robert Erpi Mejia, sabi niya, hindi naman ito para sa'yo, kundi yung atin yung mga ibang kapatid natin sa community, paano nila malalaman na pwede rin sila makikipagbahagi sa community at makakatulong rin sila sa community. So, isa rin ang bagay naman yan, nagtulak sa akin, sige, show must go on, kailangan natin, let everybody knows what we can do being a human. This humanitarian word, if you will see the first 5 words, it is human. Kaya bilang isang kapwang tao naman yan, it is our duty and responsibility to help yung atin yung mga ibang kapatid natin, yung mga hindi nila kaya.
Wala naman masama yan. At alam mo, pag nakatulong ka sa kapwa, yung damdamin mo, ibang-iba. Alam mo, yung kasayan, alam mo yung tunay na kalasingan, pag nakatulong ka sa kapwa. So, yan ang ginagawa natin yan. Yan, isang bagay yan. Si Robert Irpi Mejia, nagtulak sa akin way back 2004. Okay. Up to now, every now and then, he's my advisor. Every now and then naman yan, pag may ginagawa ko, tinatanong ko rin sa kanya. So, carry on. Like yung recently, yung shoot fest natin sa Dagupan Shooting Practical Association, nagawa rin tayo. Dalawang Beses beses na. yung Okay. Dr. Ashok Wasandani Cup. yung sa cup, di ba? Yung una, nagawa natin yung shade. Yung pangalawa naman yung wall, para yung bala, hindi ba yung tingga, hindi nang Lilipad. lalampas at hindi tatamaan naman dun sa bewak. Okay. So it's a very wonderful project naman yan, made by this our DPSA. Itong award mo sa national, yung tinanggap mo sa Manila, anong award ito? Actually, Gintong Parangal, that was Gintong August Parangal. 19. Actually, ang nangyari yan, way back something like in July, I received a message that I'm awardee sa Gintong Parangal. Sabi ko naman sa isip ko, hindi ko naman ang kilala yung mga organizers, hindi ko naman alam kung sino nag-introduce sa akin doon at sino itong tao nagte-text sa akin. Okay. Gayon, yung oras na tanggap ko na text, hindi ko sinagot. Parang tinalikuran ko na, sabi ko, baka scammer ito. Hindi ba? Nowadays, uso gayon. Yung, deposit mo 5,000, you will be receiving 50,000. So, iniwasan ko. That was ano naman yun. Then, all of a sudden, one of my best friend, board member BC Bentanilla called me. Sabi niya, bro, nakipagbahagi rin ako sa Asia Pacific Award. Itong organizer naman yan, kilala ko yan. At sila ang nagte-text sa'yo. Hindi ito house show. This is a very meaningful group naman yan. Kailangan dapat submit mo kung anong kailangan nila. So, sinubmit ko yung akin yung biodata. Then, after biodata, 3 weeks, they search about for me kung talaga sino ako. At luckily, bago sila tumawag sa akin, bago sila nag-text sa akin, one up yung kamag-anak nila sa Malasiki. Kailangan niya na wheelchair. So, binigyan ko sila. Gayon, nagdalaw sila sa kamag-anak nila at nakita nila yung wheelchair. Ang tanong, sino nagbigay? Ay binanggit yung pangalan ko. Alam mo naman yan yung atin yung tag. Pagdating sa wheelchair naman yan, tayo naman yan, di ba? So, sabi naman nila, kung anong bang requirement ko habang nagbibigay ako ng wheelchair. Ang sabi naman niya, wala naman ng asking kundi smiling face. Di ba? Pag may problema ka, hindi ka nakakatawa. Yan lang ang requirement ko sa tao, yung gusto nila na magawin. Kailangan Smiling mag-smile face ka lang. at magpasalamat ka sa mahal na Panginoon naman yan. Kahit papano, binigyan ka ng pakakataon naman yan. Gayon, itong wheelchair, makakatulong rin sa'yo sa normal activity sa buhay mo. At siyempre, hindi lang yung tao nagtatanggap ng wheelchair ng isa lang, kundi buong pamilya, nakaka-rouse din sila sa mga ibang problema dahil sa isang tao lang. Yan yung nangyayari sa buhay nila. So, yan ang bagay yan, yung tuloy naman yan. Nung nagtanggap ako ng Gintong Parangal, si Dr. And by the way, anong association ito? Anong association nagbigay sa iyo ng award? Ito yung akin card nila. Parang ito yung organizers yan. This is a very good organizing company yan. Ito. Ayun. Professor Angelito Buwan. Oh. Actually, he's a doctor. Dr. Buwan. Oho. Noong nakausap kami sa Gintong Parangal Award, Business and Awards Manager. siya ang organizers, manager. Ang daming ano nito, ang daming mga grupo. Actually, hindi naman isa ito, kundi yung isang organizer, siya ang presidente na yung mga grupo. Ngayon, yung oras na binigyan niya sa akin ng Gintong Parangal, luckily, yung mga ibang organizers nandun, nakita rin nila yung activities ko. Nalaman nila. So ano yung mga criteria? Na yung, alam mo yung community service, kung anong ginagawa mo, naghahanap sila kung sino ang pwede mabigyan nila ng karangalan at yung kagalang-galang naman yan, para malalaman ng taong bayan naman yan, na magagawa rin sila ng ganyan kaparehas kung anong ginawa naman yung isang tao. Na-recognize nila doon. So yung ano nila, yung asking nila about humanitarian act. Like during our COVID time, di ba, marami tayong natulungan sa vaccine. Yan. Through our great director,
Dr. Joseph Roland Mejia. Malaki din ang tulong niya sa atin sa community about sa mga vaccine, about yung mga COVID patient. Nag-sponsor Na- ka nun. Actually, honestly speaking, tudong tulong naman ni Dr. Joseph Roland Mejia. Yung mga pitik lang tayo. Yung mga ibang bagay naman yan from the hospital. Kaya nagpapasalamat rin ako sa kanya. Continuous yung humanitarian act. Malaki rin ang tulong niya rin sa akin sa yung bagay na yan sa mga ginawa natin sa community. Okay. So, dito mo gintong parangal dito sa Manila. Yes. Sinong organization dyan? Parehas na Yes. organization. Ito na yan, no? Then, itong organization naman yan, sila nang endorse sa akin sa Thailand. Oho. O kasi ang pag nakakuha ka ng national award, the next level is international award. International They award. recognize me sa international awards. Gayon, pinadala nila yung mga documents. Then after that naman yan, So ang nag-recommend na lang, itong Siya ang grupo na nag-recommend. ito, ang nag-recommend sa international. actually ano sila, partner in progress sila sa mga awarding mga ceremony. So, sinabit nila yung papers ko sa Thailand. Mhm. Gayon, sa Thailand naman yan, pumunta ko, na ano ko na rin yan. Then, I received the third award sa Asia Most Outstanding Humanitarian Hero Award, September 28. Iba rin ang grupo, pero kasama rin sila sa mga association. Nagbigay rin yan. Then, luckily, itong Sabado, magtatanggap naman tayo ng Golden Globe International Award sa Iloilo. Wow. Actually, sabi ko na nga sa isip ko, kung kailan ako umabot na senior citizen, saka ako nakakatanggap naman ito. Sabi ko, at nakakabigla naman yan. Sabi ko, every now and then naman, they are calling me. Sana, gusto ko lang sana once in a year. Mhm. Ayoko naman yung bigla-bigla, nahihilo rin ako. Dahil yung mga ibang kaibigan ko, yun dahil sa buong pagmamahal nila sa akin, gumagawa sila ng tarpaulin sa lugar nila at nilalagay nila parang due respect to me, due respect to our relationship. Hindi ko rin sila kaya magsabi na wag nilalagay na tarpaulin. Damdamin nila at yung pagmamahal nila sa akin. O sige, wala ko. Pero ganyan, continuous ako nagtatanggap na award. Medyo nabibigla rin ako dahil sa itong mga continuity yan. Okay. Mayroon tayong mga dito, reactions. Congratulations daw, sabi ni Tony Pats. Oh, si Brother Tony. Tony Pats, kinukongratulate ka. And sabi naman ni Past President Rosemary Key, good morning, Dr. Asyok, congratulations. Yeah, si Sister Rose naman yan. Kasama ko originally sa More Than Conqueror Breakfast Club. Okay. Siya, Gilbert, ako, Benjitan, kasama kami apat lagi. Kaya, isa din ang nakipagtulong rin sa akin sa Rotary World, Oh. si Rose K. Sabi ni Lawrence, yan ang ninong ko. Idol talaga, sabi niya. Oh, yan, si Lawrence. Okay, ano naman ang counterpart ni Dr. Asyok sa mga organisasyon na ito? Actually, wala akong binibigay. Yun yung isang question sa akin. May nagsabi sa akin, magkano binayaran mo? Bakit? Kailangan ba babayaran sa mga organizations? Sa tutusin naman yan, yung binayaran ko about the time, yung effort sa community. Yan ang well taken by this organization naman yan, na binigyan nila ko ng respeto at karangalan naman yan sa awarding ceremony. So nakita nila yung trabaho mo kung paano ka Opo. tumulong sa tao. Actually, very simple asking to you. You have also received so many awards. Ang question, makano binayaran mo? Oh. Di ba? Same question I will ask. Oh. You know, the time is a prestigious gift. You cannot, there's a price list. Yung time binigay mo at yung tawag natin yan, yung ginalan mo at nirespeto mo yung tao at nakipagbahagi ka sa buhay niya, that's more than a gift. Tsaka sa tutusin naman yung award ang pinag-uusapan natin. Yung unang award naman, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon na binigay tayo ng katawan ng tao. We are called now human because of our Almighty God. Second thing na our parents, binigyan natin ng karangalan naman yan, pinalaki naman tayo na maayos. At pangatlo naman yung award naman sa each and every dagupinyo, lumaki ako sa dagupan at dito ako nagtuto kung paano magmamahal sa kapwa. At paano pagmamahal sa isa't isa naman yan. Kaya itong awards naman yan, actually... Ito ba yung passion mo? Yes, actually, you have been knowing me naman yan since long time. We have been together, I think more than 30 years. We know each other and you know my attitude and you know my about system of my life. Very simple naman ako. Wala naman ako hinihiling ng kapalit. Kung hindi, sabi ko, sige, tuloy-tuloy na yan. How does it feel na makatanggap ka ng mga ganitong klaseng award? Look at my face. I'm 60 but
I'm very energetic. Mhm. No one can say I'm a senior citizen. Kaya yung senior citizen, baka itatanggi nila, bibigay sa akin yung senior citizen card para hindi ako mag-avail na discount. Oo. Kanina naririnig ko about tungkol sa diabetes issues naman yan. Sa atin naman yan, actually, kung ma-avail yung mga doctors na mga, alam mo yung mechanism, Mhm. yung lilinisin lang ng pancreas. Hindi ba, kumbaga sa banyo, naliligo ka. Mhm. Ganyan yung tubig, hindi dumidiretso dun Barado. sa, ano yan, dahil barado. Mm. Ngayon, ano nangyayari yan? Umaapaw na. Hindi mo alam yan. Paano kung sakali, ano naman yan? Paano ka lalabas naman yung basang-basa yung paa mo? Kailangan natin yan, linisin ang atin yung pancreas. Mhm. Pag malinis ng pancreas naman yan, maayos naman yung sugar mo. If you remember, my sugar was about something like 600. Si Dr. Ashapno used to give it to me the insulin. Okay. 3 times a day. Talaga, sabi ko sa Lord, kunin mo na ako. Ayoko ng ganitong klase buhay. Parang alam mo, parang kang hayop yung sinasaksak mo yung insulin sa katawan mo. Tapos, hindi ka makakakain, hindi ka rin makakatulog. Tsaka yung katawan ko naman yan, I think I reach about 112 kilos. Mhm. Then, ang waistline ko is about 46 up above. Growing pa. But, luckily, itong my son-in-law, si Darjani, isa rin siya, sabi niya sa akin, Papa, why not we go to these certain doctors and we will ask the opinion. Okay. So, sabi naman ng doctor sa akin, yung una, yung bag mo, yung pakain bag, di ba? Kailangan natin Intestine ng mo. stapler, bawasan natin, then yung pancreas mo, linisin natin. Package deal ginawa ko sa kanila, about 300,000 rupees. That's about 200,000 pesos. Saan mismo? Sa India mismo? Sa India, sa Fortis Hospital. Within 24 hours, nakalabas na ako sa hospital. Then, after that naman yan, 1 month, kailangan liquid diet. Pero ako naman, parang naging greedy. Nung nasubukan ko ng liquid diet at pumayat ako, parang naging greedy ako. Gusto ko mas lalo papayat pa ako para mas magiging gwapo ako. Pero it reflect a negative. Umabot ako sa 72 kilo. Pero yung mukha ko naman yung parang parang Oo, tiyunggo. oo. Halos nakikita mo yung mga, alam mo yung parang yung boneless bangus? Mhm. Yung mga style lang ganyan, yung mga puro bonbon lang nakikita mo. So, inano ko naman now I adapt the system. Normal. Hindi naman ako So, kumakain paano ng mo karne. gagawin yan? Paano mo gagawin yan na ihalin tulad dito sa Pilipinas para mas marami kang matutulungan na may sakit na diabetes? Actually, yesterday, kasama ko si ating kagalang-galang si Secretary Raul Lambino Mhm. at pinag-usapan namin tungkol sa pharmaceutical. At luckily, tumawag ako sa manugan ko kay si Darjani, he's in right now in Australia. Pinag-usapan namin. Sabi naman ni Secretary Raul Lambino, why not we invite about this mga practitioner, parang magtuturo sila sa atin yung mga doctor, tsaka ma-avail nila yung aparato na yung paglilinis naman yung. Hindi ba yung parang laparoscopic yung di ba ginagawa? Hindi nila tinatabas yung So, katawan mo. kasi kundi yung dito, ano lang. pagka-operahan ka, binibiyak ka doon, hindi, di ba? They actually, not all are bad. There are some, they have a very good heart. They will not, but there are some, they are after the money. They can do, yung alam mo yung parang tinatabas yung katawan, yung mga normal delivery, ginagawa na cesarean, wala tayong magagawa. Yan lang nasa palad na yung tao na nanganak, di ba? Okay. Si Colonel John Mark Gonzales, sabi niya, Ay, si Big Boy. pa-shout ka kay Sir Asyok, the greatest philanthropist. Thank you, Congratulations daw. And Thank you. sabi ni Grayson de Venecia, congrats Dr. Asyok, generous benefactor ng DPSA. Thank you. Yan, nasabi mo na yung mga project na ginawa mo doon sa... And we will be doing another project sa something like parang January or February. Kasi ito, nakaroon ng yung, di ba yung election period. Alam mo yung pagpasok ka sa DPSA yung karsada, it's about ano na rin yan, di ba yung parang pag umuulan, parang putik. Putik. No? Ano bang? ihintay Papayag mo bang natin. may-ari ng lote? Kakausapin ko si Manong Albert Balingit. Kakausapin ko para sa kanya rin yan. Okay. Ayaw niya ba yung parang makakaroon ng benepisyo yung lupa niya, magiging maayos? I'm sure Kasi naman si... there was one time nung umatin ako, nakisama ko sa Sutpis.
yung sasakyan ko doon nalubak eh. Eksakto, yun ang bagay yan. Alam mo yung parang, di ba, yung putik. Kunwari, pag bumaba ka, pagkakataon naman nasa mood ka, magpapaputo ka, tapos pagbaba ka, dumulas yung paa mo. Paano kung yung, alam mo, yung Madidisgrasya spinal mo ka. at kung bagay, yun, alam mo, Makalabit mo pa. Oh. we do not know what will be the next. Mhm. But before something will happen to the next naman, kailangan iwasan natin at bigyan natin ng precaution at kung sakali magawa natin ng paraan. Hindi naman akong gagawa ng paraan. Kung hindi, we are just putting our ideas. Di ba, like, we have to see some vision in our mind. Kung meron ka na vision, then you can make your mission accomplishment. Ang vision ko, by January, we will run to fix this kinds of problem naman sa DPSA, yung pumapasok yung mga motorist at yung mga mayari ng kotse. So, iwas sila sa putik. Pangalawa naman yan, maayos yung dating nila. Yun, maganda yun. At pangatlo, alam mo, beautification na isang lugar naman yan kung malinis yung karsada. Okay, sabi naman dito ni Professor Edel Abalos, congratulations Doc Aksyon, the greatest My Pinoy Dagopinyo philanthropist. Mabuhay ka. Thank you, my idol. Yan, so ito. O speaking of Kwan, how about sa education? Paano ka nakakatulong yan? Nag-text si Professor Abalos eh. Actually, hindi naman tayo tumatalikod. There are so many ways to help sa education naman yan. Di ba? How do I know what is in your mind? Kung di You sila, must share. You must share your feelings. There where we will come out naman yan. We will come up with such a way naman yan that your ideas and my ideas we will mix up. Then we can come up naman yan that how we can teach our youth, the young generation, how to make a better life. Parang ano natin yan, makikipagbahagi din tayo sa education naman yan. wala ka bang planong gumawa ng Dr. Basandanes Foundation? Alam mo, pag ginawa mo na foundation, at mamaya may misinterpret naman yan. Alam mo yung mga ibang tao, sabi nila yung parang Hindi, fundraising. nasa puso mo naman ang tumulong. Di parang ano Hindi, na. actually, maganda yung foundation. Ang problema lang natin yan sa foundation, siyempre, pag makipagbahagi rin yung mga iba, mamaya yung, alam mo, dahil sa pera, alam mo, ang talaga yung root ng away is pera. Pera. Kaya, kumari naman yan, kami-kami lang yung mga family, like Mrs. ko, like yung mga anak ko, like yung si Kuya Rocky. Yeah, Kami-kami pamilya lang lang. yan yung, alam mo, hindi kami gumagawa ng malalaking project, kundi very simple. Alam mo yung binibigyan mo ng pansin sa kapwa, that's more than ano naman rin yan, yung pera. Yan naman ang bagay ang kailangan ng isang tao ngayon panahon. Sa itong panahon na yung mga nagdi-depress sila dahil sa nangyayari sa buhay nila. Kaya sa akin lang naman yan, yung foundation, okay, nandyan ako. Pero if possible, we can make even small, basta galing naman sa damdamin mo, sa puso mo. At magagawa mo naman yung community service. Okay. Sabi naman dito ni Eugenio Clark, congratulations Doc, can you help me? My hearing aid, sabi niya. Actually, depend naman yan kung anong klase hearing yung kailangan niya, di ba? Actually, that's one of the plan naman yan nitong December, ang plano ko rin yan. I will talk with the doctors sa mga ENT, parang kung paano namin magawa, yung alam mo yung parang matching grant, yung matching grant. Kasi kung yung aparato, something like 25,000, yung katapat, paano niya mararamdaman yung pagmamahal natin sa kanya kung hindi siya nakipagbahagi din sa project na yun. Okay. Kung matching grant, Kailangan may counterpart. o yan, yung alam mo yung sa matching grant naman yan, di ba yung parang binigyan mo na isang bagay, yung very, without ano naman yan, di ba, hindi niya malalaman na effort niya. Paano niya aalagaan naman yan? There is one person, I help si board member Rosario now. Before, he used to be, he's a ENT specialist. Oo. Bumili kami. Alam mo yung binigyan namin na yung aparato naman yan para sa ano naman yan sa tenga. Paglabas niya binenta niya ng 5,000 pesos. Yun ang problema. Yun alam mo yun ang minsan problema yan. Kaya kung minsan alam mo, there are so many good people but there are also some, not all there are Taking some. advantage. Kaya alam mo kung minsan even you yourself you have seen, 'di ba, like yung binigyan natin ng wheelchair. Yeah. Sabi niya, yung parang alam mo yung martial in art, yung parang iikutin niya kamay niya, paa niya, akala mo kailangan niya ng wheelchair. Paglabas niya, ayos naman ang lakad niya, ibebenta niya ng 2,000 yung wheelchair. Yung wheelchair. Isang tao, ganyan, lumapit si Bong Dizon sa akin, si kumpadre ko. Oo. Sabi niya, kumpadre, may isang tao nangangailangan ng wheelchair. Naalala ko, yung tao na nire-recommenda, nabigay ko na. Oo. Sabi ko sa kanya, tara, punta na tayo sa bahay niya. Doon tayo bibigay, sa Amado. So pagdating namin doon, meron siya, alam mo, sabi niya, kaya ako daw kinukuha dahil parang may reserva. Pag sira ito, pwede niya. Walang iya ka, sabi ko. Ang wheelchair, hindi naman ito yung parang
yung tatago mo. Kailangan ito yung parang tutulungan natin yung mga ibang tao na wala sila. Kung sakali sira, lapit ka, pwede ko i-replace at pwede ko paayos naman yung wheelchair mo. Okay. Okay, sabi naman ni Nilo Javier, pa-shout out po kay Dr. Asyok Basandani, greatest philanthropist sa Dagupan and Pangasinan. And, ano pa ito, karagdagan. Congratulations kay Doktor. Ayan, so, 29 minutos. Kasumpalan na alas 7 na kapusan. Tuloy po natin ang talakayan natin kay Dr. Asyok Basandani pagkatapos ng ilang paalaala. Only in the morning. 34 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Palang ipatuloy na pituyaw tayo kinan Dr. Asyok Basandani, International Awardee bilang philanthropist. Only in the morning. Hey, malapit na ang December. Isang buwan na lang, November na, and then December. Anong plano mo ngayon dito sa buwan ng December? Magkakaroon ba tayo ng gift giving? Of course, yes, yung mga traditional way naman yan, hindi naman natin tatalikuran. At yung ating yung mga kaibigan natin, sanay na sanay sila at alam nila, hindi sila lumalapit kundi ako mismo lumalapit at nakikipag bahagi rin sa buhay nila sa pag-celebration na itong Christmas. Okay. Actually, everyday si Christmas naman yan. Basta nakita tayo, nakausap tayo, it's like more than a Christmas. Happy Diwali. Yes, Happy Diwali itong November. Itong November naman, we have a parang, it's like parang nahulog na itong taon sa November, sa calendar year. Okay. It's a celebration din yan. Parang alam mo, parang New Year event din sa India, sa Indian calendar. Oo. So, magse-celebrate ba kayo? Yes, we will be celebrating with our friends, with our family. And we will pray for our Ano all yung our ano? friends. Ano yung nagpaparade kayo? Ang daming nagpaparada, Actually, that's nagbibigay a ng celebration of Guru Nanak. Guru Nanak. It's a Sikh temple and I'm sure last year hindi namin nagawa but this year we will make continuous. Ano yung Guru Nanak? Guru Nanak, he's our, one of our preacher na ano din siya sa buhay, binigyan niya naman yung explanation about how to live a meaningful life. So, Guru Nanak Deva is the first guru who yan. became a part of this Indian Sikh temple. So now, we will be celebrating his birthday. If I'm not mistaken, it's about 554 birthday. Yan ang celebration na birthday niya. Mag-iikot kami magparada. Alam mo yung traditional way, this our good people, yung mga Sikh community, they will be cleaning the road bago dadaan yung Guru Nanak doon sa road. Tapos about contributing and sharing about fruits, about yung mga some foods naman yan sa ating mga kapatid. Okay. Do you consider him as a prophet? Yes, exactly like Mother Teresa. Di ba si Mother Teresa became a prophet also. He also became a prophet naman yan. He has given a very beautiful meaning of the life naman yan to each and everyone. Kung babasahin mo naman yung mga mensahe niya naman yan, isa lang ang tinuro niya. Like Jesus Christ, sabi niya, kapwa, mahalin mo yung kapwa. Same things naman here. Guru Nanak Deva is also teaching the same. Love your neighbor as you love yourself. Yan ang turo sa atin ng mahalang Panginoon. Same things naman here. We must know our responsibility to each and everyone. Kailangan natin kung isang tao naman nagdapa, instead ng dadapain mo at tutulak mo siya nang hindi siya lalago, paano ka makakasama rin sa kanya sa next in line? Okay. So, Kailangan tulungan mo. are you a Hindu o Buddhist or what? Actually, I'm a universal. Universal. I'm a universal. Why I say? Because I'm follower of one of our great group, Radha Swami. My master is a Radha Swami, Babaji. He has given us a very beautiful meaning. Sabi niya, everywhere you go, as long as you can hear the word of God. Because God is only one. It is we are making the division in between you and me. No. We belong to same level. Ano lang naman yan, yung terms of sharings naman yan, terms of explanation naman nangyayari yan. Pumunta ka sa kahit na anong simbahan naman, wala naman tinuturo na mag-away ka sa kapwa. Tayo ang gumagawa. Ay, yung santo ko mas mataas, yung santo mo mas mababa. Yung damdamin natin yan. Pero yung damdamin na mahal ng santo naman yan, wala siyang tinuro na mag-aaway kayo sa isa't isa. Tayo yung gumagawa ng gap, hindi naman sila. Kaya kailangan natin yan,
yung any sector you go, even you go to the Islam, even you go to Buddhism, even you go to Hinduism, or yung Christianity, it is all about the belief and belief. Wala naman pinag-usapan, if you are a Christian, sabi mo, ako lang ang pwede magdasal sa Jesus Christ. He who believe in Jesus Christ became a Christian. Hindi ba, ano ibig sabihin ng Christian? Tanggalin mo yung IN sa huli. Ang lalabas ng word Christ. Oh, I am nothing. Pag ano. Oh, same things naman yan sa Christmas. Who is celebrating the Christmas? You will tell Christian. O sige, tanggalin natin sa huli yung MS. Anong lalabas na huli ngayon? Christ din. Christ rin, di ba? So, both side naman yan. Here you are telling, I am nothing without Jesus Christ. There where in Christmas you are telling, my Almighty Savior Jesus Christ. It's not all about yung, alam mo yung terms of eating about yung sabi mo, kailangan dapat sa December 25, may baboy tayo, may baka tayo. Alam mo, kung gusto mo nang masaya yung Christmas mo, lumabas ka sa tahanan mo, hanapin mo yung tao na hindi pa kumain at pinakain mo. Yun. Yan ang tunay na Christmas. Yan ang hinihiling sa atin ng mahal na Panginoon. So magkakaroon tayo Huwag ka, sigurado dyan. huwag ka mag-offer sa altar niya. Ang gusto niya yung offer mo, Sa tao. ibibigay mo sa labas ng yung tao. Ano magagawa? Ang alam mo, sinong kakain naman doon sa offer yan, yung laman lupa, yung mga langgam. Mamaya, sabi mo, maraming langgam sa bahay ko. Yung pala, ikaw rin ang dahilan. Naglagay ka ng matamis ang pagkain. Ayun. Okay. Ano, sinong sinisisi mo? Dapat sarili mo, hindi ba? So ito, sa December, may plano ka atang kakaroon ng mass wedding. Yeah, actually, yung mga mass wedding, I'm sure naman yan, I will talk with our great Mayor Bilin. Kakausapin ko si Mayor Bilin T. Fernandez, yung mass wedding, i-sponsoran natin about the food. Okay. Para maging tagumpay naman yung kasal na yung atin yung mga kapatid, yung mga sabi nila na wala na sila pag-asa, wala na sila pang gastos naman sa celebration. So mass Tulungan natin wedding, sila. civil. Yeah. Hindi iba naman siguro sa church pag si Father Sok ang mag-official. Wala naman problema yan. As long as naman yan, basta mass wedding naman yan, tulungan natin sila sa mga about sa mga paghahanda. Yun. Ano naman yan, yun, bahagi rin yan sa buhay Para nila ikaw yan. na ang maghanda ng buo doon para sa kanilang kasal. Yes, exactly. Ano lang naman yan, di ba? Parang at least maramdaman nila ng sabihin nila nang walang-wala sa kasal nila. Na hindi nila na-celebrate yung kasal nila ng sa maayos. Okay. Due to this financial crisis naman yan, naniniwala ko, hindi nila kaya. Pero kung tayo magsama sa kanila, kayang-kaya rin nila yan. Okay. Regards daw, sabi ni Wing Perez at saka si Dr. Arnel. Thank you, thank you. So, My brother, Dr. Arnel Gasmin. ayun. Daming nagre-react sa atin dito. Pero ito, parang may... bakit ang labo nito? Hindi kwan yung brightness niya. Sabi rito, pa-shout out kay Dr. Asyok. Sana mabigyan po ng wheelchair na nire-request namin. Maraming salamat po. Wala Sino yan? kang problema, nandito na. Ayun, sabihin mo naman sa kanya, bago ka nang mag-shoutout, Oh. nandyan na yung wheelchair, kunin mo na. Dala na niya ngayon. Kunin mo na dito. Yung anak ni Jokal. Yun si atin yung kapatid natin sa Pantal. Yung, ang tawag ko sa kanya, actually, Kano ang tawag ko sa kanya dati. Oo, si... Siya ba yung na-stroke? na-stroke. At Oo. birthday pa ni anak niya siguro ito. Happy birthday, Jose Jokal Kalimlim III. Oh, pwede mo lang kunin dito. Actually, si Kano, kung hindi ako nakamali, way back about 1980s, kasama ko siya kay Cesar Pangan. Yung sa likod na Maya, yung Oh, yan. ginagawa na yan. Andyan, si Cesar. Kasama ko sila, pati si Joe. Alam mo yung member ako ng, alam mo yung motorcycle group, di ba? Noon. Kaya Ayun. si Jackson. Jackson, si Istong, mga kasama rin yan, yung mga Villamil family. Yan. Kaya kasama rin pati si Pangan. Yun mga original na kasama Original natin kasama noon. ko rin sa downtown Oh, area. yan. In fact, sa original sa downtown naman yan. Oo. Kasama ko rin si Mayor Benji. Yun. Kasama ko rin si Mayor Bilin. Ano kami, kabit-bay. We do not know that someday we will be a leader in this community. Okay. Oh, one became a mayor. One is a president mayor, one is a past mayor naman yan. Kaya yung mga lahat naman yung mga dagupan product naman yan, very meaningful product naman yan. Yan. At nandito sila pang sisilbi sa taong bayan naman yan. Okay. Si At Cesar. allow me to say something for our Oksan family. My sincere condolence to our Oksan family, Juby Oksan. Yung namatay si kumpare ko, si kumpare boy, si William Oksan. Nakakalungkot naman yan. Kaibigan ko matalik. At tingnan nyo, hindi Yung na tapat nabantay. lang ng bahayan.
Ayan, tapat na bahay ko. Okay. Si Joey, kasama ko yan, brother ko yan. Alam mo, I'm adopted also from the Oxan family. Ito si William, mukhang hindi niya nabantay about yung lifestyle. Nakaroon ng stroke. Hindi nakarating sa hospital. Dead on arrival. Ilang taon na? Bata pa. Bata pa. About 50 plus lang. Very young. We were not expecting. Si nanay nandito pa. Nanay is about something like 90. At imagine. si nanay, mahal na mahal niya si William. At tingnan mo naman yung si nanay, nakakalungkot naman sa buhay na isang ina, yung anak niya na namatay. Kaya my sincere condolence to the Oxan family. At sana we will pray Okay. that everything will go back to the normal level naman yan. Sabi naman ni Isaac de la Cruz, tama yung mga sinasabi ni Dr. Ashok Bazandane, sabi niya. Okay. And meron pa rin dito. Dali buksan natin yung mga message ninyo. Si Jaime Rodriguez. Sabi niya, mabuhay ka, Dr. Ashok. God bless you always. Thank you, thank you, thank you. So, aside from doon sa ano pang mga activities at mga ginagawa mong kwan? Actually, all of us, God has given something, a very meaningful and beautiful things. Share your experience, share your knowledge to our good people, especially he who is in depressed level. Pag di-depress na isang tao, dismayado, at sabi niya, wala na, ito na yan, wala na siyang pag-asa, at nalulungkot siya. Lumapit ka at gisingin mo yung kalooban niya, yan ang importante rin yan. Kaya, nagpapasalamat ako kay Dr. Joseph Roland Mejia, at sinabi ko rin sa kanya na gusto ko rin makipagbahagi sa hospital, sa R1MC, bilang ano rin ako sa atin yung grupo, yung multi-sectoral. Okay. Member ng multi-sectoral. Ngayon, yung parang psychology, kinakausap natin yung mga patient. Kasi more than 50% ng sickness na gagaling sa iniisip mo. Tinanim mo, sa isip mo may sakit ka. Wala akong magagawa sa'yo kung iniisip mo may sakit ka. Ngayon, tutulungan kita mag-exit naman sa mga iniisip mo. The 50% sickness is coming because of your own thoughts. The 50%, dahil sa yung 50%, yung tulog mo, kain mo, kilos mo, lahat nadadamay. Kailangan, paramdaman natin sa kanila na kaya mo yan. At nandyan yan, haharapin mo naman yung lahat ng subok. Yung oras na binigyan mo sa kanila ng pakakataon yung explanation, parang gigising yung kalooban niya, at babalik yung normal yung activities ng katawan niya. Gagaling naman din siya. Hindi na kailangan na bibigyan mo siya ng antibiotic or gamot, kundi yung about terms of sharing sa about yung mga few words. Sharing your feelings kung paano ka gagaling. Dahil, di ba, I became a part of this kind sa mga subok. Dami ako opera. If I'm not mistaken, more than 15 ng opera. Ito, malapit na ang eleksyon ng barangay. Sigurado maraming lalapit sa iyo diyan. Actually, ano mo sabihin ko na siya, I'm a political person. Ang nangyayari naman yan, karamihan, hindi ba yung charity begin at home? Kaliwa at kanan yung mga barangay level ng nag-aaway at yung nakikipag-ano sila, di ba? Yung debate. Once upon the time, parang kumare sila at magkasama din sila, magkaibigan sila matalik. Dahil sa isang upuan, gusto niya maging chairman or gusto niya maging dahil lang sa kagawad. eleksyon. Dahil sa election, ngayon, nag-aaway sila. Pero para sa akin lang naman yan, yung advice ko sa kanila, sana after the October 30, October 31, pag nalaman nyo ng sino nanalo, instead na makakaroon kayo ng misunderstanding sa isa't isa, magsama kayo, mag-unity kayo, at kung anong plano mo, share mo naman sa nanalo, parang lalago yung atin yung mga barangay. Kasi, alam mo yung parang unang step naman sa political career is a barangay election. Kung dito nakakaroon ng misunderstanding, alam mo yung ang misunderstanding ng dalawang tao, yung bilang dalawang barangay kapitan, yung lumalaban, away ng dalawang kapitan. Pero hindi dalawang kapitan yan, kundi dalawang family at dalawang yung mga supporter ng mga iba-ibang yung grupo. Nag-aaway din sila. Ang bandang huli, nangyayari yan, itong mga dalawang nag-aaway, nakikipagkaibigan na, pero yung mga war ng iba, lumalala yan. Isa ka rin na biktima. Okay. If you remember, sa mga election time naman, you became a part of this kind sa mga things naman yan. Like, sinaportan mo na isa, automatically dun sa kabila, naging blacklisted ka. Kaya madalas nagsusut ka ng black na uniform, parang sabi mo, I am a blacklisted person.
Okay, dami na nating viewers. Basahin ko lang yung mga nanonood at nakikinig sa atin. Si Marites Ramos, sabi niya, "Thank you, Sir Asyok. You are a blessing to Dagupinos. God bless you for all your help and generosity and for being servant of all." Sabi ni Marites Ramos. Thank you. Si Marie Chris Tamundong, Doc Basandani, God bless po sa inyo. Napakabait nyo po. Napakabuti nyo pong tao. Good health po. Okay. Salamat po. Ni Manda Abratike, former president ng Si Brother Manda. past president ng RCDE, si Brother Manda. Yeah. President Manda. Very good person. Si Marlene Almasan Villamil, si Sir Napoleon ko. Yeah, Brother Napoleon. Ayan, si Romy Maniklang Zabala, GC Tulyao, si Francis Tenorio, good morning kay Boss Asyok, sabi niya. Thank you, brother. Si Jima Sibayan Busto, si Armando Segundo, congrats Dr. Asyok Basansani, baka may binigay kayo na gamot sa diabetes. Yeah, actually, yan ang gusto ko ng maayos in future. Oho. Bibili ako na yung aparato yun, plus we will call the doctors naman to teach our doctors how to operate that aparato. Okay. Ayun, parang alam mo, parang laparoscopic. Oho. Same style naman ito sa laparoscopic. Mas maganda kung sumama ka dito sa butika sa radyo, joint project ng DWIC Dagupan, Councilor Dada Rina Macalanda, Si at Dada. Inner Wheel Club of Downtown Dagupan City. Kasama na rin dyan, siyempre, si Dr. Glenn Soriano, kung sa consultation ng mga sakit. Every Saturday po yan. Si George Ogaban, si Car Anthony, sabi naman dito ni Estrella Carmelo. Madre, Oh, thank yan. you, Madre. Si Jane Jinky Alagadan, Manong Paul Alagadan, at si Lovely Mercurio. Si Prani Riquiso daw dyan sa Barangay Kalmay. Jadima Bidal, Maricrista Tamundong. Pakibati raw sila sa Barangay Bacayao Sur. Lagi raw nakikinig sa atin araw-araw. Si Maris Official Oviedo, si Sally Gonzales Imprugo, Glory Sanchez Maramba. Si Richmond doon sa California, si Lorna Bato dyan sa Bacayao. Malakas din daw ang kanyang radyo. Binabati si Ate Marita at si Maming Disilis sa Bacayao. Si Jojo Baljihos, ayan. Binibintahan ka na ng lechon. Naglilitsyon si Jojo Baljihos. Mila, Diba? Mila Shapno Gomez, si Marlene De Vera, Ferdinand Perez, Presi de la Cruz, si Romeo Jagan, Melba Flores Serna, si Domingo Zabala Jr., si Johnny Van Ventura Kalimlim, pa-shout out and happy birthday daw kay Jose Jokal Kalimlim III. At si retired Speed Cup Gary Dalisay. Yan, Si nakamonitor sa iyo. Si Charito Kaluza Lumibaw, asawa ni Kamlon. Si Kagawad Ray Calderon, si Bads Vidal, Jun Castro, si Car Anthony Ike Kisora, si Juliet Ballesteros. Okay, sabi niya, pakilugay daw yung anak niyang si Julian Ballesteros ng happy birthday. Marlon Rosal and si Kapitan Raul Saison. Ayan, nakikinig sa'yo. Si Kapitan Raul Saison. So, mayroon pa tayong natitirang 7 minutos. Yung parting message po ni Dr. Actually, Asyok Basandani, yung mga itong party message ko naman, the 45 days, ginagawa nila yung, alam mo, parang something yung mga fertilizer, tsaka yung mga pinapakain nila yun sa mga manok. Parang lalago naman before the due date. Kaya pag kumain ka ng manok naman yan, walang lasa. At the same time naman yung baboy, tingnan mo naman din yan. Dati, noon pa noon yan, way back 1980s, ang amoy na baboy, ibang-iba, pulang-pula, tsaka masarap naman yung amoy. Gayon, tingnan mo naman yung baboy gayon, puting-puti. Tapos pag kumain ka, halos nahihirapan ka magtunaw naman yung kinain mo yung baboy. Kaya yun ang bagay yan, yung diabetes, lumalaki. Dahil yung kinakain mo naman yan, puro may gamot.
Wala naman natural. Tingnan mo yung mga mangga. Yung ginagawa nila yung alam mo yung parang yung alam mo pulburon ba tawag yan? Yung ginagamit nila parang yung before the maturity date naman yan, kailangan Yung dapat mga ingredients Oo, nila. yun. Oh. Gayon, kung sakali natural way, pag naayos yung mangga, yung katamisan niya, tamang-tama para sa katawan mo yan. Kasi dalawang bagay sa katawan natin yan, yung isa internal, yung isa external. Yung internal natin yan, kailangan dapat may maintain natin yan. Parang yung external, kung anong kinakain mo for the daily activity sa katawan mo, nakakatulong naman din yan. Ang nangyayari yan, iniiwasan natin na matamis sa external, yung internal natin nadadamay. So bandang huli naman yan, bumabagsak tayo sa yung mga situation sa diabetes sa buhay natin yan. Yung ang problema ngayon, Dok, kasi sa hirap ng buhay, hindi ka makakabili ng gamot. Pwede bang si Dr. Basandani ay magbigay ng mga gamot para sa mga diabetic patient? Actually, pinag-usapan namin ni Dr. Joseph Roland Meya kung paano natin gagawin naman yan, yung mga ibang diabetes patient, parang iprograma naman yan, parang ma-avail natin sa kanila na yung parang regular maintenance naman yan. At kahapon, sinabi ko rin kay Dr. Joseph Roland Meya, yung ating kumpadre Orly, pag dumadalaw sa'yo, iniis na mo yata, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, kumpadre, pagkakataon busy ako. Hindi naman ako pwede mag-snap kay Orly. Kapatid natin yan. Sabi ko, mukhang may nasasabi naman yan. Sabi ko, si Orly, lalapit sa'yo, kumpadre, hindi para sa sarili, kung hindi para sa atin yung community. Tsaka updating naman yan sa mga information kung anong nangyayari sa R1MC. Wala naman siyang iniiling para sa sarili. Kung hindi, yung parang hiningi niya about information about kung may lumapit sa kanya, kung paano niya matulungan yung tao naman yan. May kaibigan natin yan. Kaya na nga, sabi ko sa kanya, kaibigan mo matalik, para mo brother yan, pag lumapit sa'yo, tawag sa'yo, asikasuin mo naman yan. Sinusuportan natin lahat ng mga Exacto. programa niya. Oh. Ito na yan, yung plano na natin yan. Actually, God's will, sana, from India, we will get mga medicine for this mga diabetes. Yun. Kasi mura ang gamot dun. Oo. We will talk with our mayor, we will talk with our governor, and we will talk with our some mga leaders naman yan. Parang with meaningful way, we can invest to buy this medicine and we can contribute to our community naman yan. Maganda yan. Magandang plano yan. Sabi nga ni Naria Shapno, our precious gem in Bulusan is Dr. Ashok Basandani. Thank you, Oh, thank you, ayan. thank you. So, bigat ng dating nito. Itatayo na dyan, ha? Nag-umpisa na ba yung Super Health Center yeah, dyan? Super Health Sa Center. mismong lupa mo yon. Kaya pag-usapan nga natin yan. Ilang square meters yung lupa na dinonate mo sa syudad? Actually, yung lupa ng government yan. Hindi ko naman lupa. Ang binigay ko sa kanila is right of way. Yun. Yung, di ba yung lupa mo dyan sa likod? Doon sa may ni Kakex? Yung kay Kakit, di ba? Yun, di ba? Yung nakita mo yung bakante, tapos yung pinto ni may bakal na pinto, di ba? Yan na yan. Right of way. So, Parang yun. yung mga ambulansya tsaka yung mga sakyan, Okay. pwede magpasok naman doon. Sabi naman dito ay ni itaktak mo maminta ng Bimalay. Basta Dr. Asyok, ayan, maasyok sa tulong to. Mabuhay kayo, itaktak mo maminta. Yan. Si Edgar Maminta. Yan. Palagi rin yan sa... He'll be the next Vice Mayor. Is masipag, matulungin naman rin yan. Napakabait tao rin yan si Edgar. Okay. Si Erlinda Espanyol, ayan. Sabi niya, good morning, Sir Asyok. Thank you. Good Thank you, Samaritan sir. kayo. Sabi niya, ayan. Salamat po. Okay. Pag good Samaritan, unsamarditan. So, thank you very much sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, and hopefully, kung ano man ang kahilingan nyo kay Dr. Asyok, paano nila ipaparating sa'yo? Yeah, sa akin lang naman yan. Maraming salamat sa mga atin yung DWIC and especially to my kumpadre Ka Orly for giving me the opportunity this morning to be with you and to share about some feelings regarding for my personal mga life. Tsaka tungkol sa mga awards yung natanggap ko. Maraming salamat. Itong award naman niya, dinadalangin ko at inaawit ko naman sa pangalan ng atin bawat Dagupino, bawat Pangasinante naman yan, tsaka bawat Pilipino. Pangalawa naman yan, yung atin simpleng mensahe naman yan, the human life is a gift. Pag may nagbibigay sa na regalo, paano mahalaga at paano mo inaasikaso yung gift yan. Kailangan binigay sa atin ng mahal na Panginoon na isang buhay isang tao, kailangan alagahan natin yan. At
wag natin kakalimutan, every now and then naman yan, sapat naman na prayer at sapat naman tiwala sa mahal na Panginoon. Okay. Yan lang ang mensahe ko. Believe in God. Things will be normal in future. Thank you, Dr. Asyok. Talaran na nyo lang sa programan Karambola. Kaiba yun sa amigo yo. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Your one and only in the morning. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.